Okay, so the first question is there a creator of the universe? Yes. Do you think there's only one creator? Yes. Okay. Do you think Jesus is this creator? No. Do you think Jesus is a messenger of God? Yes. Okay. Do you think that God can be part of a trinity? No. Why not? You can answer in one sentence. The Bible describes God as singular and not as a composite being. Okay, so why do people worship Jesus if he's not God? Misinterpretations. Okay, so according to the Bible, did Jesus ever say he was God? No. Did he ever say, worship me? No. Does it ever say to worship the Holy Trinity? No. Is it even logically possible for three to be one God? No. So, where did the Trinity even come from? The Trinity concept was formalized about 300 years after Jesus' teachings by church leaders. So, people that were born years after Jesus changed the fundamental teachings of Jesus? Yes, the concept of the Trinity was developed by later church leaders, not directly from Jesus' teachings. Wow. Oh my God. Marami na talagang kaparaanan ngayon ng dyablo upang gamitin ang sanlibutan at ang mga tao upang dayain sa katotohanan. At lalo pa ngayon sa kapangyarihan ng AI. At ang nakakalungkot dyan mga kapatid, kung ang AI ang pagbabasihan natin sa ating pananampalataya, ay dyan tayo lalong mawawala sa ating pinaniniwalaan. Hindi lingid sa ating kaalaman na marami na talagang nagagawa ang teknolohiya ngayon. Na tulad niyang napanood natin na magtatanong ka lang, sasagutin ka na. Pero ang tanong, yan bang mga sinasagot niyan nakabase pa sa Biblia o ayon pa sa inyong pananampalataya? At ganyan na po talaga katindi ang sanlibutan ngayon. Napakarami ng kaparaanan, napakarami ng devices ng dyablo upang lituhin ang karamihan patungo sa katotohanan. Kahit sa mga baguhang mananampalataya at kahit na sa mga datihan na, ay mag-ingat po tayo sa ating mga napapakinggan at mga napapanood dahil baka isang araw ay tayo ay mahila ng mga ganitong klaseng kaparaanan ng dyablo upang mahila tayo sa ating pananampalataya. Kaya't dapat matibay ang pundasyon na iyong pinaniniwalaan upang ikaw ay hindi mabuwal at ang pundasyon na iyon ay ang Panginoong Hesukristo. Tayo bilang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, hindi dapat tayo tumitingin-tingin kung saan-saan pa para magbase sa ating pananampalataya. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Diyan po dapat nakabase ang ating pananampalataya dahil kumpleto na po ang nakalagay sa Biblia. Hindi na natin kailangan umasa pa sa mga ganyang klaseng AI upang magtanong sa mga ganyang klaseng bagay o di kaya naman ay makinig pa sa kung ano-anong mga artikel at sa kung ano-ano pang naririnig natin at nababasa at nakikita sa internet. Dahil bilang Kristiyano, sapat na po ang Biblia. Yan na po ang manual ng ating buhay. Ang direksyon na ating lalakaran ay nakalagay na po dyan. Susundin na lang natin, hindi na natin kailangan pa ng kung ano-ano pang bagay na paniniwalaan natin sa ating pananampalataya. Dahil kung hindi pa sapat sa inyo ang Biblia, malamang ay matangay pa kayo ng iba't ibang klaseng doktrina at pwedeng kung ano-ano pa ang inyong paniwalaan. At doon sa sinasabi ng AI na yan na walang kinalaman ng Panginoong Hesukristo pagdating sa creation at wala daw Trinity, tignan natin ang sinasabi ng Biblia. In the beginning, God created the heaven and the earth. Yang verse po na yan ay pumapatungkol sa creation. At yung God po na ginamit dyan sa Hebrew translation ay Elohim at nangangahulugan po yan na plural po. Kung titignan natin ang Hebrew word na H430, ang nakalagay po dyan ay plural, yung im, at yung L naman ay strongest one or mighty one. Nangangahulugan lang po niyan dahil plural ang ginamit dyan ay merong tatlong persona sa iisang Diyos na hindi talaga lubos maisip ng karamihan kung paano nangyayari ito. Kaya parang iniisip nila tatlo ang Diyos. And God said, let us make man in our image after our likeness. Napakalinaw po dito, naiisa lang ang Diyos. And God said, hindi po nilagay dyan na God's said. Pero kung uunawain po natin yung sunod na sinabi dyan, let us make man in our image. Ibig sabihin po
Nag-uusap sila patungkol sa paglikha sa tao. At hindi po anghel ang mga kausap dyan dahil tayong mga tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos at hindi ng mga anghel. Sa creation ng langit at ng lupa, pati na rin tayong mga tao ay nandoon ang Panginoong Jesucristo. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Tignan natin sa Tagalog para ating mas maunawaan. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Napakalinaw na po dyan mga kapatid na ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at walang bagay na ginawa dito sa mundong ito kung wala ang Panginoong Jesucristo. Sa panahon natin ngayon, maraming bumabatikos pag-usaping Trinity. Kaya ikaw na mananampalataya ngayon, magpakatibay ka sa pananampalataya at huwag ka padalos-dalos na makikinig sa mga kung ano-ano mang pinagsasabi ng tao, lalo pa dito sa social media. Mag-iingat ka, pag-ingatan mo ang pananampalataya na iyong pinaniniwalaan. Dahil yan ang kaparaanan ng dyablo upang tayo ay ilihis sa ating pananampalataya. Kaya dapat nakakasiguro tayo na matibay ang ating pundasyon at ang pundasyon na yun ay ang Panginoong Jesucristo lamang. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.